Meet Callisto. Isa siyang beautiful nymph, anak ni King Lycaon ng Arcadia at associated di umano siya sa locations katulad ng forests, rivers, and mountains. Devoted follower siya ni Artemis, the goddess of the hunt, wilderness, and wild animals. Katunayan na ngakong araw itong si Callisto kay Artemis na kahit anong mangyari ay mananatili siyang pure and virgin and chaste, ganyan, katulad ni Artemis. By the way, itong si Goddess Artemis ay anak ni Zeus at Leto at bunga rin siya ng infidelity nitong si Zeus. Isang araw habang mag-isang naghahunt itong si Callisto sa kagubatan ay naispatan na naman siya ni Zeus. At who's that girl? Not so very classy, not so very demure, but I like her. At sinundan niya ng sinundan. Kahit saan pumunta itong si Callisto ay sinundan niya talaga. Nang malaman ni Zeus ang tungkol sa loyalty ni Callisto kay Artemis, ay nagdalawang isip siya, itutuloy niya ba? Ipupurso niya pa ba si Callisto? Pero dahil gusto na nga niya si Callisto, di ba nga itong si Zeus ay by hook or by crook, dapat makuha niya, maangkin niya kung sino yung magustuhan niyang mortals or immortals. Kaya ang ginawa niya, transform niya ang kanyang sarili bilang si Artemis. Kasi naisip niya, hindi magsususpecha itong si Callisto kasi idol niya si Artemis eh. Love na love niya si Artemis. Ngayon, sa isa sa mga hunting sessions ni Callisto, ay napadpad siya sa isang masukal na kagubatan. Nalito na siya kung paano babalik kasi sabi niya bakit napakadilim na, nasaan ang daan pa uwi. At saka natakot din siya kasi may mga wild beasts doon sa parte ng kagubatan na iyon. Nang biglang nag-appear itong si Zeus na nagkatawang Artemis nga at ang sabi niya ay, "Huy, Callisto, anong ginagawa mo rito? Indonesia na to. Dito ka ba nagtatago?" Tumugon itong si Callisto at ang sabi niya, "Ay, hindi ako nagtatago dito sa Indonesia kung Indonesia man ito. Hindi ko na kasi maalala, Your Honor, kung saan ang daan papunta sa farm." Tapos nagbiro itong si Zeus, sabi niya, "Akalain mo yun, ikaw yung nag-hunt, pero ikaw yung na-hunt." Sabi niya, apa. Sabi niya, "Sige na, halika na Callisto. Samahan na lang kita palabas dito sa kagubatang ito." At dahil nga naniwala si Callisto na si Artemis nga iyon, ay sumama siya. Pero nung nasa kalagitnaan na sila, ng kanilang paglalakad, pwede naman silang lumipad. Diba? Kasi God nga sila eh. Pero dahil nga itong si Zeus ay mapagsamantala, naglakad sila sa kagubatan. At napansin itong si Callisto na, "Teka lang, bakit parang nagiging masukal na dito at parang ang tataas na ng mga puno? Hindi kaya Artemis naliligaw tayong dalawa?" Nung lingunin niya yung kanyang kasama, wala na si Artemis. Na-realize niya na kanina pa pala siya nagsasalita. Pero wala na doon yung pinaniniwalaan niyang si Artemis. Maya-maya pa sa isang sulok pa roon, medyo madilim, ay naaninagan niya ang isang figure ng isang macho gwapitong lalaki. Pero sabi niya, "No, hindi ako magpapaseduce sa'yo. Kahit sino ka pa man. Kasi meron akong vow dito kay Artemis na mananatili akong pure and chaste and virgin." Ganyan. Nung akmang tatalikod na siya, siyang pagsugod nitong si Zeus. At ginawa niya ang isang bagay na sumira sa dignidad at reputasyon ni Callisto. Nung masatisfy na ni Zeus ang kanyang sarili, nakangiti na siya at tawa siya ng tawa habang palabas doon sa kagubatang iyon. Samantala itong si Callisto ay naiwang tulala at disoriented sa nangyari. Lumipas ang maraming araw, na-realize ni Callisto na buntis siya. Pero ayaw niyang sabihin, ayaw niyang ipahalata doon sa kasama niyang huntress at kay Artemis na buntis nga siya. Pero itong si Artemis, nakahalata siya. Sabi niya, "Hoy Callisto, parang lumolobo ka. Yung ilong mo parang nagiging malapad. Hindi kaya may something wrong sa'yo?" Sabi ni Callisto, "No, ano lang to, siguro dahil kahahunt ko to, kakakain ko ng mga nahahunt ko, kaya tumataba ako," ganyan. Pero itong si Artemis, nag-doubt siya. Kaya nakaisip siya ng paraan kung paano marireveal yung tinatago nitong si Callisto. So pinatawag niya lahat ng huntresses. Sabi niya, "Mga huntresses, alam kong pagod na kayo sa kahahunt. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng session. Bathing session. Sabay-sabay tayong maliligo." Ngayon napaatras si Callisto. Aba, mukhang may iniisip itong si Artemis. Nung una ayaw niyang tanggalin yung kanyang damit kasi marireveal yung umuumbok na tiyan eh. Pero kalaunan ay pumayag na rin siya sa pamimilit ni Artemis. Nagbulungan ang lahat nang makita ang lumulobong tiyan ni Callisto. Pero itong si Artemis, sobra ang galit. Sabi niya, "Traidor kang, babae ka. Nangako ka sa akin na mananatili kang pure and virgin. Bakit paano mo ito nagawa sa akin? Dahil dyan sa ginawa mo, hindi ka nakarapat-dapat na manatili sa virgin band of huntresses." Ito
Itong si Callisto, sobrang devastated nung pinalayas na siya sa Virgin Band of Huntresses. Dumagdag pa sa devastation niya nung malaman niya na alam na ni Hera na may anak itong si Zeus kay Callisto. Nagalit din si Hera at bilang si Hera, hindi naman niya bine-blame lagi si Zeus. She never blames Zeus. Ang lagi niya bine-blame yung mga anak at yung mga biktima ni Zeus. Kaya naman sa sobrang galit ni Hera ay pinuntahan niya itong si Callisto. Sabi niya, Callisto, napakamalanjotay mo, talagang hype ka. Dahil sa ginawa mo, ay itatransform kita bilang isang bear. Oso, bear. Imagine ninyo, napakaganda niyang babae tapos itatransform lang siya sa isang malaki at nakakatakot na bear. So bago naman siya naging bear ay ipinanganak na niya ang kanyang anak na pinangalanan nilang Arcas. Kahit naging bear na rin siya, lagi-lagi niyang dinadalaw yung anak niya at kinukumusta pero hindi siya lumalapit. Kasi nga natatakot ang mga tao sa kanya at baka kung makita siya as bear ay patayin siya. Lumaki si Arcas na magaling na hunter din. One day habang nasa forest siya at naghahunt ay nakita niya yung bear. Nakita din siya ng bear. Itong si Mama Bear, dahil na-excite siya na, huy, andito yung anak ko. Tumayo siya at parang nakaganon kasi gusto niyang yakapin si Arcas. Tapos tumakbo siya para i-meet si Arcas. Pero ang pumasok sa isip ni Arcas, wait lang, hinahabol ako ng bear or susugurin ako ng bear. Nung nagpe-prepare na siya para atakihin o para patayin yung bear, ay nag-intervene si Zeus. Sabi niya, okay na, tama na yan. Mag-ina talaga kayo. At doon pa lang nalaman ni Arcas na nanay niya yung bear. So sabi niya, hindi ko na kayo pahihirapan. Gagawin ko na lang kayong constellation. Ilalagay ko na lang kayo sa kalangitan para doon na lang kayo mag-band at hindi pa kayo parurusahan ni Hera. Hindi kayo hahabulin ni Hera. Ayun na nga, ginawa sila ni Zeus as constellations na pinangalan ng Ursa Major and Ursa Minor. Ursa Major, ibig sabihin the Great Bear, and Ursa Minor, ibig sabihin the Little Bear. Pero itong si Hera, hindi siya satisfied. Kaya ang ginawa niya, nakipagkuntsaba siya sa mga gods and goddesses of the sea na sina Oceanus, Tethys at Poseidon. Sabi niya, wag niyong hahayaan na palubugin yan sa horizon. Dapat lagi silang makikita. Dapat visible sila. Dapat lagi silang nakalitaw, lagi silang nakikita at lagi silang kumikinang para ma-remind sila sa katak silang ginawa nila sa akin. O diba, malakas maka-victim blamer itong si Hera. Ayun, so for your added information, itong Ursa Major ay ang third largest constellation sa northern sky or sa northern hemisphere. So, sa kwento na ito ni Zeus, Callisto, and Hera, galit na galit si Hera sa mga biktima. Pero itong si Callisto, sabi niya, alam mo Hera, wala akong pakialam kung galit na galit ka. Ang pinakamahalaga lang sa akin ay kasama ko na ngayon ang aking anak. Okay, so that ends the story of Zeus and Callisto. Kung gusto niyo nga ng mga ganitong contents tungkol sa Greek mythology at kung ano-ano pa mga kabalastugan o mga kwentong hindi totoo katulad nito, ay mangyari lamang na i-like, share, and follow nyo itong page na ito. Thank you!